degree of the Order of Pious Men and Ritual of St. Francis of Assisi, of the Italian Parish of St. Anthony of Padua, provincial minister. To all that is who shall inspect these present letters, we need not only testify that we, for the greater glory of Almighty God, and in honor of His saints, we recognize a sacred part from the family of St. Anthony of Padua, confessor and author of the Church, which have been recently extracted from authentic places, reverently based on the spirituality of ownership, will serve time with self-word of great honor, and serve before with ourselves to expand His trust for its identification. We have given it as a gift, with the faculty of keeping it in the possession and actively exposing it to the veneration of the faithful. And with this thereof, we have ordered these present letters, signed by our hand and confirmed with ourselves to be issued, given at Padua on the 33rd of May in the year 2021. Signed, Father Roberto Ranieri, Provincial Minister. Magsiroon po. Ngayon po ay idulog ang relikya sa paanan ng San Antonio de Padua. Vicario por año, Vicaria de Rector, Anabiden, Esa Señora de la Asunción, Padre Jesús de Señor, sa ating Gurang Maroko, Padre Davis Hermana, sa mga hermana ng ating kapistahan, mga ibigay ko ng parokya, mga lingkod sa pamahalaan, sa inyo lahat, pinamahal ng mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tema po ang ating pagdidilay ngayon sa kapistahan na ito. Ang ilang kapistahan ni San Antonio de Padua ay San Antonio de Padua, kaluyan ng pag-asa, naglalakbay ng may kababaang loob. Pinamahal ng mga duha at matapang ng nakapangaral ng salita ng Diyos. Ito mahaba pawit. Pero hindi ko ito makakamaan. San Antonio de Padua na ating patron ay isa sa mga popular na mga santo sa ating simbahan, Romano Catholic. Siya ay isang paring Franciscano. Pero nagsimula siya, tinutira siyang pari na Agustino. Kulang na 25, tinutira siyang pari na Agustino. Pero, kalaunan, lumipat siya sa Franciscano. Kaya, ang suot ni San Antonio de Padua ay kulay brown. Kulay brown ang suot ng mga Franciscan Friars dahil sa Franciscano. Galing siya sa mayamang pamilya
sa Portugal, sa Lisbon, Portugal. Eh bakit ang tawag sa kanya ay San Antonio de Padua? Nasa Padua, nasa Italia. Sapagkat siya ay manang namatay siya sa Padua, sa Italia. Kaya kilala siya na San Antonio de Padua. Sa Italia, ang Padua ay Padua. Kaya pag ginanap niyo kung kaya pumunta doon sa Padua, makikita niyo sa karato na sa kanya, Padua. Yun na yun. Yun na ang lugar kung saan nandoon ang gabi ni San Antonio de Padua. Pero siya ay Portuguese, taga Lisbon, Portugal. At buhay pa siya, napakarami ng mga himala ang naranasan ng mga tao sa kanyang paglilingkod. Tunay na ang maraming mga tao na kanyang tinulungan ay sakit, wawala ng pag-asa sa buhay, ay mga mabibigat at pasaning, problema, nang ilapit nila kay San Antonio ang kanilang mga hinaing, ang kanilang mga pangailangan. Nakaranas sila ng biyaya ng Diyos. Kaya tama na si San Antonio de Padua ay daluyan ng pag-asa. Bakit ko pinabanggit itong pag-asa sa ating tema? Dahil ngayon, 2025, ang taon na ito ay 2025, ay nasa taon ng jubileo o jubilee year sa Ingles. Ang buong simbahan, ang buong Roman Catholic Church ay nasa jubilee year. Tuwing 25 taon sa buhay natin bilang mga Katoliko, Romano, ay Jubilee year. Kaya ang huling Jubilee year, the ordinary Jubilee year, ay year 2000. 2000 plus 25, 2025. 2025 plus 25, 2050. Yun ang sunod na Jubilee year. Sana buhay pa tayo lahat sa 2050. Ang taon na ito ay banal na taon, Holy Year, tinatawag. At ngayong taon na ito, ang tema ng Jubilee Year ay Pilgrims of Hope sa Tagalog, mga manlalakbay sa pag-asa. Tayo ang mga manlalakbay, bulok ng pag-asa. Sino ang ating inaasahan? Ang Diyos. Ang Diyos ang ating lakas at pag-asa. Siya ang palaging nagmamahal sa atin. Diyos na tapat, Diyos na laging nagkakaloob ng mga biyaya sa ating buhay. Pero napakagandang alaala sa San Antonio de Padua, ang mahal nating patron, daluyan, patungo ay Jesus. Inilalapit tayo ni San Antonio de Padua sa Diyos na siya pinagmumulan ng aming pag-asa. Ito ang ginawa ni San Antonio de Padua noon, nung siya nangangaral pa sa mga tao, nung siya naglilingkod sa mga tao. Maikli lang ang kanyang naging buhay. Alam niyo kung anong edad namatay si San Antonio de Padua? 36 years old. 36 anyos lang na siya'y pumanaw. Pero, ang kanyang naging buhay ay ganap, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang ating mahal na patron. Siya ang ating malalapitan at
lalapit tayo palagi sa Panginoong Jesus na ating pag-asa. Napakaganda. Alam nyo, pinapasa ko yung buhay niya. Nakakahanga ang kanyang naging buhay. Napakatalas, napakagaling ng kanyang kaisipan. Napakatalino pari. Ano ba yung mga tao na nasa maling paniniwala na akit niya, na pabalik niya sa pagiging Katoliko, na dapat nilang mali sila. Sino nagturo ng tamang daan, ng tamang dapat paniwalaan? San Antonio. San Antonio ng Padua. Hinangaan siya maging ng maraming kapwa-pari. Siya ang kauna-unahang Franciscano pari na nagturo ng theology sa kapwa niya, mga Franciscano. Dahil sa husay niya, sa galing, siya ay binigyan ng ganitong karapatan makapagturo sa kapwa, mga lingkod ng Diyos. Tunay na ang kanyang pagiging lingkod ng Diyos ay kahanga-hanga. Taas, ang talinong pag-iisip, galing siya sa mayamang pamilya, pero nabuhay siya ng simple, nabuhay siya ng payak, nabuhay siya puno ng kababaang loob. Kaya sinasabi sa Antonio de Padua, daluyan ng pag-asa, naglalakbay na may kababaang loob. Mahalaga po ito, yung kababaang loob, humility sa Ingles. Itinuturo mismo ng ating Panginoong Jesus, no, ang nagpapakataas, ibababa. Ang nagpapakababa, itataas. At sinasabi sa Ebanghelyo na binasa sa atin ng ganito, bilang palaala sa atin, no, ang sabi sa Ebanghelyo, nung panahon ngayon, nagtalutalo ang mga apostol kung sino sa kanilang pinakatakila. At sinabi ni Jesus ang ganito, ito ang turo na iniwan ng Panginoong Jesus para sa atin lahat. Ang pinakatakila ang dapat lumagay na siyang pinakabata. Ang namumuno ay tagapaglingkod. Sino ba ang higit na dakila? Ang nakatulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakatulog sa hapag yung pinagsisilbihan? Ngunit ako ay kasama-sama ninyo bilang isang naglilingkod. Ang ating Panginoong Jesus, Diyos ng mga pangyarihan, siya ang may-ari ng lahat, maging ng kalawakan. Siya ang may-ari ng daigdig na ito na ating ginagalawan. Lupa, kung saan tayo lumalakad, mga ilog, bundok, dagat, siya ang may-ari ng lahat, maging ang ating buhay, kaloob ng Diyos. Pero, sa kabila ng ganitong katotohanan, ang Diyos namin na ito, nagpakababa, naging lingkod aral sa buong sangkatauhan. Kaya, ito ang sinundan ni San Antonio de Padua, kababaang loob ng Panginoong Jesus. Tayo rin sa ating buhay, maging mababa ang kalooban. Ayaw ng Diyos mayabang, mapagmataas. Ayaw ng Diyos ang masyadong maliit at tingin sa kapwa. Hindi makakarating tayo sa atin kapag ganyan ang ating ugali. Gusto natin
dumarating sa langit, sa buhay na walang hanggan, maging mababa ang kalooban. At tandaan natin yan. No? Sino ang ating susundan? Ang Panginoong Hesus. Susundan din natin ang mahal na Birang Maria. Sabi ng mahal na Birang Maria, pagkapag siya hinirang na maging ina ng ating manunubos, anong sagot ng mahal na Birang Maria sa Arkanghel Gabriel na nagbalita sa kanya na siya magiging ina ng tagapagligtas? Sabi ng mahal na Birang Maria, sagot niya, ako'y alipin ng Panginoon, magkanagnawa sa akin ng iyong sinabi. I am the maid servant of the Lord. I am the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Ang taas na karangalan na tinanggap niya. Ano ang karangalan ng mahal na Birhen? Ina ng ating manunubos. Ina ng ating Panginoong Hesus. Pero, nagpakababa. San Antonio de Padua, matalino, magaling sa kanyang mga alaman, galing sa mayamang pamilya, pero nabuhay ng payak, nabuhay na may kababaang loob. Kaya naman, dinakila siya ng Diyos. Siya ay ngayon kasama ng Diyos sa kalangitan. Lahat ng mga banal sa langit, kapiling ng ating mahal na patron, San Antonio ng Padua. Napakaganda. Si San Antonio ng Padua, minahal ng mga tao, ng mga duha, lalo na. Minahal siya ng mga duha. Bakit siya minahal ng mga duha? Sapagkat siya ay may malalim na pagmamahal sa kanila. Ginalingan niya ang mga may sakit. Nagpakain siya sa mga nagugutom. Siya ang nagbigay ng kaginawahan sa maraming taong nahihirapan. Ito ang ating mahal na patron. May tradisyon kapag ganitong piyesta ni San Antonio ng Padua, may tinapay na ibinigles, pinapaspasan, at ibinibigay. Kanina, doon sa Puok, sa parokya ni San Antonio ng Padua, sila may mga tinapay na pinabigay. Dahil kilala si San Antonio ng Padua sa pagkalinga, pagpapakain sa mga mahihirap, sa mga nagugutom, nung panahon siya'y nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Kilala si San Antonio de Padua na malapit ang kalooban sa mga lupa. Kaya naman, pinahal din siya ng mga tao. Pinahal siya ng napakaraming mga tao na nakinig na kanyang mga pagtuturo. At huli, si San Antonio de Padua, matapang ang pangaral ng salita ng Diyos. Kanyang ibinahagi ang katuruan ng ating pananampalataya. Ang mga salita ng Diyos ayon sa dapat marinig ng mga tao. Maraming kumukontra sa kanya. Mga heretics na tinatawag sa Ingles, mga heretic, mali ang paniniwala. Pero kung tapang niya, ipinagtanggol ang tamang katuruan, tamang pangaral para sa mga tao. At nagbalik loob ang maraming mga tao sa tamang mga aral ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo kung bakit nagbalik loob ang maraming mga tao sa kanyang pagtuturo? Maraming himala ang nangyari sa kanyang pagtuturo, pag-aaral. Isang halimbawa, nagtuturo si San Antonio de Padua ng ostya sa altar at alak. Pagkatapos ng konsekrasyon sa banal na misa, ay hindi na basta ostya at alak. Ano na? Kamahal-mahalang katawan
at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ayaw tumanggap ng katuruan na ito. Para sa ibang mga walang pananampalataya, hindi totoo na ang ostya at alak pagkatapos ng konsekrasyon nagiging kamahal-mahalang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At hinamon siya ng isang hindi naniniwala. Ano ang hamon? Patunayan mo na yan nga ay katawan ng Kristo. Ano ang hamon? Ayaw man niyang gawin ito. Ang sabi ng humamon, pag lumuhod ang alaga mong kabayo, diyan sa iyong sinasabing katawan ng Kristo, maniniwala ka. At ano ba ang ginawa ng may-ari ng kabayo? 3 araw hindi pinakain ang kanyang alagang kabayo. Kayo ba, hindi kumain ng kapwa, pag hindi kayo gutom na gutom. 3 araw hindi pinakain ang alagang kabayo. At kung 3 araw, nagpisa sa San Antonio de Padua. Nagkonsagra ng ostya at anak sa altar. Pagkatapos ng misa, inilabas niya ang kinusagrang mahal-mahalang katawan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa plaza. Nandun ang tutong na kabayo. 3 araw na walang pakain ang may-ari. Nakapalibot ang mga tao. Totoo po itong nangyari sa buhay ng ating mahal na patron. Nakatala sa kanyang biography, sa Lives of Saints. At noong ilabas ang kamahal-mahalang katawan ng ating Panginoong Jesucristo, malapit palapit na si San Antonio de Padua, inalok ng damo ang kabayo. Pero sa halip na kumain ng kabayo, sinabi ni San Antonio de Padua, magbigay galang ka sa Diyos na lumikha sa iyo. Anong ginawa ng kabayo? Lumuhod. Lumuhod ng kabayo, nagpakababa, at ginalang ang kamahal-mahalang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ganun na lamang ang pagkamangha ng may-ari ng kabayo at lahat ng mga nakapaligid doon sa plaza sa napaka-laking himala na ito. At mula noon, nagsimba na sila. Tumanggap ng banal na komunyon. Totoo na ang ostya sa altar, kapag katapos sa konsekrasyon, hindi na basta ostya. Ano na? Ang mahal-mahalang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Pagkain ang kaluluwa na ating tinatanggap. Mabigat na katuruan, malalim na hiwaga, pero naituro ni San Antonio sa mga taong ayaw maniwala. Salamat kay San Antonio sa kanyang matatag at pagtuturo. Matibay na paninindigan para gabayan ang mga tao sa tamang pananampalataya. Minamahal na mga kapatid, ang mahal na patron, San Antonio de Padua, ay palagi daluyan ng ating paglapit sa Diyos. Siyang pag-asa natin. Ang mahal nating patron, modelo natin sa kababaang loob. Pagamat napakatalino, mayaman, galing sa pamilyang pariwasan, nagpakababa, naging paya, naging simple, gaya ng Panginoong Jesus, nagpakadumha, naging tao kagaya natin, pagamat siya'y Diyos. Ang mahal na patron, San Antonio de Padua, naging magaling na tagapagturo, tagapangaral ng pananampalataya. Mahalin natin ang ating pananampalatayang Katoliko. Alaala po sa lahat, nasa tama na kayong relihiyon. Nasa tama na kayong pananampalataya bilang mga Romano Katoliko.
maging tapat sa pananampalataya nito hanggang sa katapusan ng inyong buhay. Mali ang katuwiran na pare-pareho na yan. Hindi totoo. Hindi. Ang itinatag ng Panginoong Hesus sa simbahan ay ito, kung saan tayo kabilang. At tandaan natin ito. Hindi po ako makakapagsalita ng ganito at hindi ako para magpakatagal-tagal sa aking pagkaparing at 27 na taon na akong paring kung nasa mali akong relihiyon. Nakuha ko nyo. Nakuha ko nyo. Hindi ito isang hero. Apat tayo maging tapat sa pinanindigan ni San Antonio de Padua. Hindi siya pumayag doon sa mga maling katuruan. Pinanindigan ng ating mahal na patron ang tamang pananampalataya, ang tamang simbahan, ang tamang pagpapahalaga sa mga sakramento, lalo na sa banal na misa, sa banal na Eucharistia. Siya ang gabay natin para lalo tayo biyayaan ng Diyos at makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Harinawa, ngayong taon ang jubileo, ngayong tayo naglalakbay na may pag-asa, naglalakbay, piling ang Diyos sa San Antonio de Padua sa paglalakbay na ito, marating natin ang tunay nating hantungan, ang langit, buhay na walang hanggan. Pagpalain tayo ng Diyos, ngayon at magpakailan.